Hello, hello, round ball fans. Billy Manzano here, and I want to post something. Actually, dahil lang ako nag-post dito because there is an issue. Parang pinost yan after Carlos Yulo got his second gold medal. Na ang sinabi pa nga dito ni Agot Isidro ay dapat i-fund na lang natin ang pera sa weightlifting, sa boxing, sa gymnastics na kung saan nananalo tayo ng medals. Okay, Miss Agot, makinig ka sa akin ha. Yung basketball at yung volleyball, they were privately funded by none other than Ramon Ang and si Manny Pangilinan. They invested their own resources. Walang kilalaman dyan ng gobyerno kung tutuusin. At bakit mo kailangan itanggal ang basketball o bawasan ang basketball sa kamalayan ng Pilipino? Ay yun naman kasi yung naging source ng buhay natin. Pag tinanggal mo yung basketball, parang tinanggalan mo ng isang kamay ang isang Pinoy. Alam nyo kung tutuusin, ang dami kasi nagsasabi na dapat dapat bawasan yan. Eh gusto nyo mamilit, ito na siguro sasabihin ko para sa SPP, para sa PBA. Bakit hindi kayo mag-build ng Olympic caliber team? Kasi yan ang problema natin eh. We want to be wake up by anyone. 'Di ba? Pero tingnan mo naman kung ano naging resulta. Ay buti pa nga ang basketball eh. Now, sasabihin nila, at least doon sa gymnastics, sa weightlifting, sa boxing, merong medalya. Totoo naman. And we give credit for what is true. Pero, sa tingin ko naman, bakit hindi natin bigyan ng chance ang basketball na magkaroon ng medal sa Olympics? Or sabihin na lang natin, magkaroon ulit ng medal sa World Cup. Tandaan ninyo, ang Olympics, 7 times tayo sumali. The best finish ever is 5th place when it was inaugurated in 1936 in Berlin. 5th place out of 8 teams. And we are the hindi nga rising eh. We were the first nation to embrace basketball. While the others, football ang focus. Remember, football ang focus nila. Tapos, syempre, magmula nung 1950s, doon na tayo nag-start na nag-domina. Sino mag-iisip that our country finished 3rd place in the World Basketball Championships in Rio de Janeiro? Tapos, in the Olympics, the last time that we joined was in 1972 in Munich. Nandun pa nga sina Freddie Webb. Okay? Now, bakit hindi natin magawa-gawa? Kasi nga ang daming problema, politik eh. Eh, nandiyan na yung mga foreign coaches na tumutulong sa atin. Ang problema, hindi naman natin niyayakap. Alam mo, Miss Agot, gusto mo talaga na mapilitan mo kami, mapilitan ng SPP na bawasan, eh bakit hindi mo sabihin sa kanila na this is a wake-up call? This is a wake-up call for them. Ay kailangan na natin manalo ng medalya. Remember, medalya. Alam niyo ba kung anong record natin since 2000? 2004. Alam niyo ba kung anong record? Hindi nga 2004 eh. 2008. Alam niyo ba kung anong record ng Asian tournament
ng Asian teams in the Olympics? They only just won twice. And both games na yun are from one team. The host nation, China. Sino mo 2008, China won 2 times against Germany. And the other one is Angola. I think, Angola. Tapos, the rest of it, puro zero. Sino sa 2012? Actually, nandiyan pa nga 2008, yung Iran. O talo yun. Tapos, syempre, you have 2012. Sino ba naging qualifier ng 2012? China ulit, di ba? O talo na naman yun. Sino naging qualifier ng 2016? China ulit. Talo na naman. 2020, Japan. Talo. Walang China doon. Kung doon de. Iran is there. Pero talo. Tapos ngayon, Japan is there as the Asian representative and they didn't won a game. Ano yun? Isipin mo na ganyan kababa ang tingin ng Asian basketball. Now, yung Australia, New Zealand, nakisali pa sa eksena. Ngayon, gusto nyo sabihin, Miss Agot, hindi mababawasan ang hilig natin sa basketball. Pero, ito na sasabihin ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, Miss Agot. Sasabihin ko rin ng SPP at ang PBA tungkol dyan. This is a wake-up call para magkaroon na tayo ng Olympic caliber team. Yun lang. Wala nang iba. Manalo na tayo ng medals. Let's start it in the FIBA Asia Cup. Then let's go to the Asian Games. Although hindi qualified sa akin ng Asian Games because wala naman doon yung Australia at New Zealand eh. At hindi naman buong teams yung naglalaro eh. Diba? Asia Cup, then the World Cup, manalo lang tayo ng medal sa World Cup. Napakalaking bagay yun para sa Pilipinas. At syempre manalo tayo sa Olympics, kahit bronze, silver, or gold. That is a big achievement. Lalo na, ang hinahabol natin yung paano magiging competitive ang basketball natin in the Olympic scene. With that, ang masasabi ko lang talaga is that kulang bang kaalaman mo, Miss Isidro? Kulang ba? Hindi mo lubusang kilala, pero ako magsasabi sa iyo, sa ginawa mo, magkakaroon na ng wake-up call. Yan ay kung may wake-up call sa SPP at sa PBA. With that, thank you and good day sa inyong lahat.